Monasterio de Tarlac is closed every Thursday. Close ang monasteryo every Thursday. So ito na. Ito na yung Lubigan Bridge. At sa baba nito yung Lubigan River. Ayan. Ganda ng view oh. Parang ngayon masarap maligo dyan Malinaw pa yung tubig oh. Pisaan na natin ang pag-akyat ng bundok. Wow. Wow. Diretso na yan, papunta Kapas. Kapas na yan. Taas dito tayo sa kanan. Nga pala, itong bundok na nakikita natin nakabungad sa atin ngayon, ito pala yung Mount Ngile. Kung nakapunta na kayo sa Saipan Beach, sa baba niyan, ayun yung river, yung Saipan Beach, Mount Ngile. Ganda oh. Ito na yung parte na pinakamatarik na daan papuntang monasteryo. Yan, tarik. Pero sa palagay ko mas matarik dun sa Sitio Duweg. Ito na yung entrada papasok ng monasteryo. And then syempre nakanan na tayo dito. Ito na yung papunta ng Kapas. Tapos dito Sitio Baag view deck. At papunta ng ginagawang Kapas Butolan Road. Dahil mga pine trees dito. Kita mo napakaganda ng view. Woo! Wow. Ito yung dadaanan natin paakyat. Tapos yun yung view deck. Lumalamig na dito Ito nga tayo saglit dito guys. Tignan nyo naman Grabe yung view. Green na green yung bundok. Karamihan yung iba dito tumatambay. Tapos dito sila nagpipicture. Tapos yun yung view deck. Tapos dito sa kabila, tingnan nyo ganda ng view. Grabe. Tara, baka abutan tayo ng ulan. Ganda wow. Kaya kahit ilang beses na ako bumabalik-balik dito, hindi nakakasawang bumalik dahil yung ganitong view na nakikita mo, wala talaga yung pagod mo sa pagdadrive. Ito pala guys, may bagong coffee shop dito. So minsan puntahan nga natin to. Itong Coffee Josefina Sitio Baag. Yan sa taas. Sarap daw yung kape dyan Minsan masubukan nga. Ito na yung papunta ng view deck. So bago tayo punta ng view deck, may mga tao na rin doon. Ay diretsuin na natin to. Puntahan na natin yung Kapas Butolan Road, kung hanggang saan yung natatapos. Tara, let's go. So guys, may mga campsite din dito RDC Farm and Campsite. Yan, maganda dito. Mura lang yung entrance, 100 pesos lang overnight. Tapos para sa mga sightseeing lang 50 pesos lang. Ang ganda ng view. Dito pa yung bundok bubungad sa atin. Green na green. Wow. Ito pala merong dito. May campsite din pala dito. Ayan, off-grid campsite. Ayan, sa mga mahilig mag-trail dito pwede. Pero nag-camping na rin kami dyan. Gamit ko yung scooter lang din. Pero sa ngayon siguro medyo maputik yung daan dyan dahil umuulan-ulan. Off-grid outpost. Yan, may campsite dyan. Kung mahilig kayo sa mga raw camping, dyan maganda. Ganda. Amaze pa rin talaga ako dito. Ito na. Grabing tulay ito biglang liko. Nga pala guys, etong tulay na to, ito pala ang nagdurugtong sa magkabilang bayan. Ang bayan ng San Jose at Kapas. Parte na ng Bueno Kapas ang Sitio Manibukyot. At sa baba nito guys, may parang falls dito na maliit. Ang tawag nila sa falls na to yung may falls dun guys. Ang tawag nila dyan ay Duray Falls. Diyan naliligo yung mga katutubo dito. Diyan na rin sila naglalaba.
At may mga turista din na pumupunta dyan minsan. Tapos ito, Sitio Manibukyot. Dito nakatira yung mga katutubong Aita. Dito sa may Sitio Manibukyot, Beno, Kapas, Tarlac. Parte na to ng Kapas. Pagkatapos mo dito sa may Sitio Baag. So yan, papunta na tayo ng ginagawang daan na Kapas Butolan Road. Ito na yun. Dire-diretso na tayo dito. Mapapalaban tayo dito pala sa bungad. Tipak-tipak na yung mga tutulis na bato. Ewan ko saan ang galing to. Yan o. Ito na yung rough road na papasukin natin. So kakayanin naman siguro itong motor. Sana hindi maputik. Hirap to pag yung kakatapos ng ulan siguro. Pero kung mapapansin natin guys, medyo patagda siya. At hindi na siya ganong kalambot. Pero bakas pa rin mga pinagdaanan ng mga motor, mga sasakyan. Ito no, medyo mabrown na tong kulay ng lupa dito. May mga kabahayan din pala dun sa baba. So tignan natin kung hanggang saan tong natapos tong daan na to. Hindi naman na siya ganun kaputik. Kahit na maulan-ulan, kasi matigas na siya. Napatag na talaga siya ng bulldozer. Hindi ko lang alam banda dun. Mukhang mapapalaban na tayo kasi medyo patarik ang daan dun at medyo maputik. Tingnan natin kung hanggang saan ang aabutin natin. Lalo na yung parang graba tsaka putik. Pero kayang-kaya pa naman na yan, max. Stuck lang pala yung gulong natin dito. Tapos medyo manipis na rin. So wag naman sanang bumaon yung gulong natin. Tingnan natin hanggang doon kung kakayanin. Kasi medyo lumalambot na ang dito, ang lupa. Gawa ng nasunod-sunod na pagulan. Ayun ang mahihirapan tayo kaya doon. Kasi mukhang medyo patarik siyang konti. Tapos maputik. Pero try natin kung kaya. Mapapalaban na tayo motor dyan. Try natin kung kakayanin. Oh, saglit, patayin natin yung TCS natin. Grabe naman. Matarik dun eh. Oh, naku. Kahit ng daan guys. Yun lang. Op, hindi na kaya. Hindi na kaya na ng motor natin. Okay, hindi na kinaya ng motor natin.
Oh, ayaw na. Hihirapan na siya. Balik na tayo. Tingnan mo na yung dadaanan natin dito. Oh. Kasi nadaanan to ng tubig, kaya nagkaroon ng parang linya-linyang ganyan na butas. Siguro kung enduro to, tsaka yung motor natin pang off-road or naka dual sport, baka kaya pa to. Dahil nga umuulan, hindi na nang kaya. Kaya dito muna tayo at babalik na tayo doon sa baba. Balikan na lang natin pag di na umuulan at tatag na. Alanganin tayo dito Dahil nga ito, gawa nga ng pag sunod na ulan, nagkaroon ng parang kanal-kanal siya. Tapos kasi baka dumulas yung gulong natin, lalano doon, patarik na doon. Masyado na matarik. Kuhanan na lang natin siguro natin ng drone kung gaano na kalayo yung natatapos dito.